Sa bawat gabi na tahimik ang paligid, may mga pangarap na unti-unting nabubuo sa ating isip. Mga pangarap na minsan ay tila napakalayo. Mga pangarap na tila imposibleng maabot. Ngunit paano kung ang isang simpleng pangarap ay maging simula ng pagbabago? Ngayong gabi, samahan mo ako sa isang kwento tungkol sa isang batang natutong mangarap, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa lahat ng taong nakapaligid sa kanya. At ito ang ating kwento ngayong gabi. Milyong pangarap para sa isang mas magandang mundo. Noong bata pa ako, madalas akong umakyat sa maliit na burol sa likod ng aming baryo. Wala roong mga magagarang gusali. Wala ring mga ilaw na kumikislap sa gabi. Ang mayroong lamang ay malalawak na palayan, mga punong niyog na sumasayaw sa hangin, at isang langit na puno ng mga bituin. Tuwing gabi, doon ako nauupo, habang pinagmamasdan ko ang kalangitan. Iniisip ko kung gaano kalawak ang mundo. Minsan ay nagtatanong ako sa aking sarili, ano kaya ang nasa kabila ng mga bundok? Ano kaya ang hitsura ng mga lugar na nakikita ko lamang sa telebisyon? Ano kaya ang magiging buhay ko kapag ako ay tumanda? Habang lumalaki ako, unti-unti kong napansin ang mga problema sa aming baryo. May mga batang hindi nakakapag-aral. May mga pamilyang kulang sa pagkain. May mga magulang na halos buong araw na nagtatrabaho ngunit hirap pa rin makaraos. Sa murang isip ko noon, hindi ko alam kung paano sila matutulungan. Ngunit may isang bagay akong alam. Ayokong manatiling ganoon ang aming mundo. Kaya nagsumikap akong mangarap. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa lahat. Pinangarap kong magkaroon ng mas maraming paaralan. Pinangarap kong magkaroon ng trabaho ang bawat magulang. Pinangarap kong makita ang mga batang nakangiti at walang iniisip na gutom. Tuwing gabi, isinusulat ko ang mga pangarap kong iyon sa isang lumang kwaderno. Ang iba ay nagtatawanan kapag nalalaman nila. Napakalaki raw ng mga pangarap ko. Sino raw ba ako para isipin ang mga ganoong bagay? Ngunit hindi ako tumigil. Dahil sa bawat pahina ng kwaderno ko, mas lalo kong nakikita ang mundong gusto kong likhain. Lumipas ang mga taon, natuto akong magsikap. Nag-aral ako ng mabuti kahit maraming pagsubok. May mga panahong gusto ko nang sumuko. May mga gabing iniisip kong baka tama sila. Baka nga imposible ang mga pangarap ko. Ngunit tuwing naaalala ko ang mga batang nakayapak sa daan at ang mga magulang na pagod sa trabaho, muli akong nakahanap ng dahilan upang magpatuloy. Pagkatapos ng maraming taon, nakatapos ako ng pag-aaral. Hindi agad naging madali ang lahat. Marami pa ring balakid. Marami pa ring pagkabigo. Ngunit sa bawat maliit na tagumpay, may isang pangarap na natutupad. Nakatulong ako sa isang estudyante. Nakatulong ako sa isang pamilya. Nakapagbigay ako ng pag-asa sa isang taong halos sumuko na. At doon ko nauunawaan ang isang mahalagang bagay. Hindi pala kailangang baguhin mo agad ang buong mundo. Minsan, sapat nang mabago mo ang mundo ng isang tao. Dahil kapag natulungan mo ang isa, matutulungan niya rin ang iba. At kapag nangyari iyon ng paulit-ulit, unti-unting nagbabago ang buong komunidad. Parang maliliit na alon sa ilog. Nagsisimula sa isang patak,
hanggang sa maging malawak na agos. Isang gabi, muli akong bumalik sa burol kung saan ako madalas umupo noong bata pa ako. Tahimik pa rin ang paligid. Maliwanag pa rin ang mga bituin, ngunit iba na ang pakiramdam. Hindi dahil natupad ko na ang lahat ng pangarap ko, kundi dahil nakita kong may mga bagong batang umaakyat sa burol. Mga batang nangangarap din. Mga batang naniniwalang may mas magandang bukas na naghihintay sa kanila. Habang nakatingin ako sa kalangitan, napangiti ako dahil naisip ko na ang mga pangarap ay parang mga bituin. Maaaring malayo sila, maaaring mahirap abutin, ngunit sila ang nagbibigay liwanag sa ating daan. At habang may mga taong patuloy na nangangarap, hindi mawawala ang pag-asa. Hindi para sa isang tao lamang, hindi para sa isang pamilya lamang, kundi para sa buong mundo. At sa pagtatapos ng ating kwento ngayong gabi, sana ay maalala mo na walang pangarap na masyadong maliit at walang pangarap na masyadong malaki. Dahil ang bawat magandang pagbabago sa mundo ay nagsisimula sa isang simpleng pangarap sa puso ng isang tao. At habang unti-unti mong ipinipikit ang iyong mga mata, hayaan mong samahan ka ng pag-asang dala ng iyong mga pangarap. Sapagkat maaaring hindi natin makita agad ang pagbabago, ngunit sa bawat pangarap na ating pinanghahawakan, may isang mas magandang mundo na dahan-dahang nabubuo. At naway dalhin ka ng iyong mga pangarap sa isang mundong puno ng pag-asa. At hanggang sa humuli, hanggang sa susunod nating mga kwento, magandang gabi sa ating lahat.